Isang mapagpalang araw na naman para sa ating lahat mga gayam. So in this video, tuturuan ko kayo maghahanap ng uong o yung kabute o mas kilala sa tawag namin sa mga Ilocano na uong man ng ado. So dito sa aming nyugan, maraming tumutubo dito na uong, most especially sa buwan ng July, August, at saka siguro may mga sa mga month ng September meron ding pakonti-konting tumutubo. Pero bago ko ituro yung mga pangmadiinan na technique kung paano maghanap ng mushroom, yung mga wild edible mushroom, kabute sa mga Tagalog at uong man ng ado sa mga Ilocano, mas mahalagang maintindihan muna natin bakit sila nagsusulputan tuwing nagkakaroon ng kidlat at saka kulog. At kung nahihiwagaan ka pa sa relasyon ng kulog, kidlat at ng kabute, di ba? Parang love triangle lang. Panuorin mo ang video na ito para magkaroon ka ng mas malalim na pangunawa. Bakit natubo ang kabute o mga edible mushroom pag kumikidlat at kumukulog. May mga paliwanag ang mga sayantipiko para sa pagtubo ng mga edible na mushrooms o kabute pagkatapos ng kulog at kidlat na may kaugnayan sa epekto ng electrical discharge sa lupa. Ito ang ilan sa mga sanhi sa likod ng phenomenon sa pagtubo ng kabute. Ang unang sanhi bakit tumutubo ang mga kabute pagkatapos ng kulog at kidlat ay ang tinatawag na nitrogen fixation. Ang matinding init at electrical energy mula sa kidlat ay kaya nitong i-convert ang nutrihino sa kalangitan na nagiging plant available form na nutrihino gaya ng nitrates at nitrites. Ang biglaang pagsagana ng nutrihino sa lupa ay nagbibigay ng sustansya at pasiglahin ang tubo ng mga amag at kabilang na dito ang kabute. Ang pangalawang sanhi bakit tumutubo ang mga kabute pagkatapos ng kulog at kidlat ay ang tinatawag na soil aeration o ang pagkakaroon ng hangin sa lupa. Sanhi ng shockwave na mula sa kidlat ay nagkakaroon ng panandaliang pagbuhaghag ng lupa at nagkakaroon ito ng mga oksiheno. Dahil sa maraming oksiheno ang lupa, nakikinabang dito ang mga aerobic na amag gaya ng mga kabute. Dito na kami ngayon sa taas ng Munting Burol dito sa aming nyugan. Kahapon, galing ako dito kahapon kaya lang hindi pa nila panahon para tumubo. Pero inikutan ko na to kahapon. At ngayon, kagabi sila mga nagtubuan tong mga to. At nandito yung pangatlong spot ng mga uong. Alam naman natin na pag kumulog at kumidlat, asahan na may ulan. At ang pangatlong sanhi ay ang pagtaas ng halumigmig sa lupa o soil moisture. Dahil mataas ang antas ng halumigmig sa lupa o soil moisture, ang mga kabute ay mas lalong nabubuhay sa ganitong setup ng kapaligiran. Dagdag pa dito ang sagana sa sustansya ng lupa. Ito ang dalawang kondisyon para sa mabisang pagtubo ng mga kabute. Ang ikaapat na sanhi bakit tumutubo ang mga kabute pag may kulog at kidlat ay ang pagkaistorbo ng mga nagkokompetensyahang organismo. Ito ang pinakaimportante sa lahat, lalo na kung mahilig kang bumili ng mga kabute. Naiistorbo kasi ang mga nagkokompetensyahang organismo, sanhi ng matinding electrical discharge na mula sa kidlat upang mapuksa o maantala ang aktibidades ng ibang soil organism gaya ng bakterya at amag. Ibig sabihin, pag natalo ang bakterya at nanalo naman si amag, may kabute. Maraming pagkakataon kasi sa aking karanasan dito sa probinsya, tumutubo ang mga kabute sa likod bahay at medyo malapit sa lokasyon ng palikuran. Kaya madalas, pag may nagbebenta ng kabute dati sa mother ko, tinatanong niya muna kung saan nabunot ang mga itinitindang kabute. Yan, tingin ko, naresolba na ang hiwaga ng kulog, kidlat at kabute. You are no longer innocent regarding this matter. Salamat sa interest mo, Gayem. Hanggang ngayon, pinapanood mo pa din ang aking video. Kaya ituturo ko na ang pangmadiinan na teknik paghahanap ng makakabute sa wilder
awareness. Ito ang unang teknik. Lumabas ka ng bahay at sa mga paligid makakakita ka na. Yun din kung ang bahay mo may malawak na bakuran na may kakahuyan o puno man lang sa paligid. Ang pangalawang teknik, makikita mo ang mga kabuti malapit sa puno, gaya ng kawayan, niyog o basta kahit anong puno na nakakapagbigay ng lilim sa ilalim nito. Ang pangatlong teknik, para makahanap ka ng kabuti, hanapin mo yung mga lugar na hindi basang-basa, yung sakto lang ang halumigmig ng lupa ba, hindi rin yung sobrang tuyo, hindi kasi mabubuhay doon ang kabuti. So ito guys yung pang-apat na spot ano. Ito yung pang-apat na spot ng napagbunutan namin ng uong ni Madam. So ayan. Actually ito yung pinupuntahan namin dito every afternoon. Nag-half day ako para tabasin tong mga to at iniipon tong mga palapa ng nyug na yan. At least malinis ko lang tong puno ng nyug para pag nalaglag yung bunga ng nyug, malinis yung lalaglagan, madali ring makita. So medyo matagal-tagal na hindi natabasan itong nyugan kaya napakasukal. Ngayon okay naman kasi lumabas yung mga uong at timing nga nitong panahon ng uong. So ito guys yung hindi pa natabasan yan. So ganyan nagpatong-patong na yung mga palapa ng nyug. At pag nalaglag na yung nyug dyan, ay hindi mo na mapapansin. Ganyan. So ang ginagawa ko, ginagrass cut ko yan at iniipon namin ni Madam yung mga palapa para ma-maintain na rin yung kalinisan ng bukid. So ayan. Ito yung dahon hanggang ito yung damo hanggang tuhod. Yan, kapapaanin lang yung kaya. At ito kami ngayon, imbis na magtabas naghahanap ng kabuti. Ito nakuha namin guys, may dahon ng gabi. Yan, pang ginataan yan. Ito yung panggagataan namin. Ito yung talbos ng sili, partner na niya dyan. Yan, ayos na yan, goods na yan. At ito yung nakuha naming mga kabuti, 4 na spot yan. So marami pang tutubong ganyan dito sa nyugan, kaya lang naliligaw na kami sa aming tunay na trabaho. Instead na magtabas kami at linisin, wala nang nangyari. Naghanap na lang kami ng kabuti ni Madam. Okay, so i-deliver namin itong mga to sa mga kapamilya para sila na rin maglinis, kasi sa dami nito ay matatagalan ako maglinis dito. Kaya bahala na rin silang maglinis sa kakainin nila. Ito, di-deliver na kami ngayon ng uong. Ano na, isa lang muna ng konting kasi. Ginabi na rin kami guys para may dispose tong kabuti. So ngayong gabi ay maglilinis tayo ng mushroom. Ang ika-4 na teknik, puntahan mo yung mga lugar na hindi masyadong masukal, gaya ng patong-patong na dahon o mga damo. Dahil dito, nawawalan ng tsansa na makatubo ang mga kabuti. At ito ang pinakamalupit na teknik sa lahat, ang ika-5. Madalas tumutubo ang kabuti malapit sa palikuran, lalo na kung ang palikuran mo yung old model ba na naka-isolate sa bahay. O ayan gayam, kargado ka na ng kaalaman kung paano ka maghunting ng kabuti. Tiyak may mahanapan ka din ngayon. Kaya ano pang hinihintay mo? Galaw-galaw na. Kasi maikli lang ang life shelf ng mga kabuti. Pag nakalipas na, di bye-bye na. At para sa ganap na ito, nakita nyo naman, 2 pa kami ni Madam para linisan at hugasan ng isa-isa ang mga kabuti. How meticulous it is. Alright, itong luto ng kabuti na ginagawa ni Madam, napaka-basic lang. Pero ang purpose nito,
to preserve the freshness at pwede mong haluan ng iba't ibang gulay at different servings ayon sa trip mo. Pwede sa dahon ng ampalaya, malunggay, or talbos ng sili. Bahala ka na sa trip mo. Ang mahalaga, after one good long year na paghihintay dahil sa seasonal nga ang pagtubo ng mga kabote ang tawag ng mga Katagalugan, uong man na nga do para sa mga Ilocano, at edible mushroom naman para sa wikang Ingles, makakatikim at makakahigop ka na din uli ng earthy flavor ng kabote na tiyak hahanap-hanapin mo ang pagka-exotic taste neto. Ayan, tapos na ang mahabang preparasyon. Oras na para sindihan ang kalan with the blue flame. Ipaupo na din ang kawali na napakadalang gamitin. Ito ang sekreto na kailangan mong malaman. Asin lang ang rekado, wala nang iba. Hindi na din nagdagdag ng tubig kasi kusang magsasabaw iyan. Through the miracle of time, ito na ang moment of truth. Titikman na ni Madam ang mahiwagang kabote. By the way, what can you say about the taste, Madam? Diba? Halos ma-speechless ka sa sarap ano. As I expected. Uy, ako din. Subuan mo para naman matikman ko din. Now you know. Ganyan lang kasimple ang paghahanap at kung paano lutuin ang kabote. There's no complicated about it. Halina kayo mga kids para matikman nyo na rin ang napakasarap na luto ng kabote. Kaya kung bago ka pa lang dito sa aming channel, i-like mo na agad, share, and subscribe. Huwag mo na ring ipagkait na pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload na video. Hanggang sa muli, paalam! Alam, sarap papa. Natural yumminess. Ang sarap.